So, ito na naman, may seller na nagpapa-analyze sa akin ng product na ito. Ito siya. So, pwede nyo check yung ASIN niya. And then, papakita ko sa inyo paano ko i-analyze yung product. Okay, so hopefully mayroon kayong matutunan. Ay, makapasaway kayo. So, this is, mahilig akong tumingin sa seller app muna. Seller app muna, i-check ko lahat ng data, sino yung mga seller, titingnan ko for 30 days, for 90 days, sino nagtitake over ng buy box, which is shareable naman siya. Let's see, shareable ba siya? Okay, variation percentage, lemon, 4 packs, anything. So, ito, chinecheck ko muna, 42, 38. Ito yung dito binabasa yung, tawag dito? Buyback statistic. So, sino nagtitake over, shareable ba o hindi? Kung 70, 80, hindi po pwede. So, ito, check. Ito yung product. Una ko tinitingnan kaagad dito yung graph. Tingnan ko kung may false spiking, ilang years na ba to ang product. So, nakita ko bago pa lang. So, 251. So, nakita nyo dito, 251. So, tingnan natin for 251, 2 sellers lang, tapos biglang umakyat, siyempre, nakilala na. So, this is a variation. Kapag variation po, kapag may bilog po dito, yan, ito, may bilog dito, parang shareable siya, it means shareable yung estimated sales per month niya. Pero kapag ganito, hindi po shareable. So, check natin, ito. So, i-take note lang natin yung ASIN niya. So, 2421. So, dito, variation, 2421, ito siya, wala siyang review. So, this is a tricky part dito. So, may ibang seller, ayaw na, pero ako, hindi pa. Kasi titingnan ko pa yung data, offers, ito, pwedeng details, offers dito. So, titingnan ko gaano kabilis mag-sell itong product na to. So, ito, March, ang bilis. Okay, nag-restock. And then, ang bilis naman. So, araw-araw may purchase. Ito. So, ito naman siya, 244. Biglang wala na kaagad. So, ang bilis. Ito. So, I would consider this one. So, sabi ko sa seller na pwede siya mag-purchase ng test buy muna. So, sa lahat po kasi, kapag hindi sure or bago pa lang yung product, tulad dito, test buy po muna tayo. So, 10 products, 7 or 5 products pwede na. Pero this is a variation. So, packing, nakita nyo to. May mga packing, 4. So, kung 4 yung niya, yung reset ko lang yung product niya, kung prep center gamit yung client, analyze ko agad. So, kapag nagkaroon ng variation, mayroon pong additional fees naman. So, iba yun. So, 1.25 kapag per product lang or 1.50. Tapos, kapag may variation, so may $2 na yan. So, take note about this sa mga fees. Okay? Dapat alam niyo yun paano i-calculate. And then, kung nakikita nyo dito, yung max buy is 591. So, sa ganitong product, sabi natin nasa $1 for, tapos 5 habulin mo yung $2, so nasa 6 na. So, wala na ganun ka-profit. Okay, sayang, medyo fast selling naman, okay naman yung product. Nakikita ko naman sa dito sa offers niya, mabilis yung product, okay naman. My concern is about this one, max cost. So, yun ang tinanong ko kay client ngayon, and hopefully magbigay niya ako ng idea kung saan niya nakuha ito. Parang ito, kung nasa wholesale, win-win situation. Nasa 0.25 lang to. Kung mayroong mga wholesale, cents or 0.65 cents. So, yun lang. And hopefully, makatulong sa inyo paano mag-analyze ng product. And yun lang. Good luck and God bless.